Martial Pick, Kabanata 4617. Hindi kayang magbigay para sa kanila. Gusto ni Martial Uncle Yu na kunin ang batang iyon bilang legacy disciple, kaya gusto mo rin bang makakuha ng disciple, Martial Uncle Shu? Tanong ni Yang Kai. Kalokohan. Natigilan si Shu Linggang habang mukhang determinado siya. Sapat na ako sa 3 disipulo lang. Ako talaga ang kanilang ama na nagpalaki sa kanila mula sa diaper hanggang ngayon. Hinding-hindi na ako tatanggap ng disipulo. Inilibot ni na Ching Kui at Su Yingzu ang kanilang mga mata, sa pag-aakalang mga teenager na sila nang sumali sila sa sect. Si Shu Linggang ay ganap na nagmalabis. Si Ku Huaxiang ay talagang isang paslit noong siya ay dinala sa sekta, ngunit sina Ching Kui at Su Yingzu ang nagpalaki sa kanya habang si Shu Linggang ay umakto bilang isang tindero na nakikipagkamay. Sa kabila ng kanilang mga iniisip, hinding-hindi sila maglalakas loob na sabihin ito ng malakas syempre. Nakangiting sinabi ni Shu Linggang. Kahit hindi ako kumukuha ng isang disipolo, hindi ibig sabihin na hindi ako makakakuha ng ilang mga disipulo para sa Yin Yang Cave Heaven. Ang iyong star boundary ay puno na ng mga mahuhusay na kabataan ngayon, at ang World Tree na matatagpuan dito ay tunay na nakakalito dahil lubos nitong binago ang lugar na ito. Ang aura nito ay kayang linisin ang kaluluwa at pangangatawan ng isang tao. Bago pa man ipanganak ang isang bata, nalinas na silang mabuti. Hindi ka makakahanap ng halos kasing dami ng mga talento sa ibang universe worlds gaya sa lugar na ito. Sa aking paningin, ang star boundary ay sementadong ginto. Bata, dahil gusto mong ibahagi ang mga benepisyo, handa ka bang hayaan ang iba na kunin ang bahagi ng leon? Sumagot ang isang walang pakialam na si Yang Kai. Sinasabi na ang isang tao ay kailangang mawalan ng isang bagay upang makakuha ng higit pa. Ang pag-iingat ng lahat ng mga benepisyo sa aking sarili ay mag-aanyaya lamang ng problema. Binigyan siya ni Shu Linggang ng isang pagsang-ayon na tingin. Nang bumalik si Ching Boy sa sekta, sinabi niya sa akin ang sinabi mo, at pinupuri kita dahil doon. Ang star boundary ay parang treasure trove na ngayon. Kung balak mong habulin ang lahat para sa iyong sarili, masisira ka balang araw. Ang lahat ng cave heavens at paradises ay napakasensitibo sa mga kaganapan sa 3,000 worlds. Kapag kumalat na ang balita tungkol sa star boundary, dadagsa silang lahat sa lugar na ito. Ang katotohanan na nakikita mo ito at nabuksan ito ng maaga upang mapanatili ang inisyatiba ay kapuri-puri. May tame-time na ekspresyon sa mukha ni Yang Kai. Pakipaliwanagan mo ako, Martial Uncle Shu. Ikinaway ni Shu Linggang ang kanyang kamay. Tulad ng sinabi ko, ang iyong lugar ay puno ng mga talento. Kahit na hindi ako tatanggap ng kahit na sinong mga disipulo, walang cave heaven o paradise ang tatanggi sa higit pang mga disipulo na may kakaibang kakayahan. Sa lahat ng cave heavens at paradises, ang isang core disciple na maaaring direktang umakyat sa 6th grade ay lilito lamang isang beses bawat 1,000 taon o higit pa. Ang mga disipulo tulad ng queer ay nagkakahalaga ng bawat cave heaven at paradise ng maraming mapagkukunan at oras upang alagaan. Siyempre, may mga freak din na katulad mo. Kung hindi ka pinigilan ng mga dakilang puwersang iyon, maaari kang direktang umakyat sa 7th grade. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng panghihinayang na tingin si Yang Kai. Napangiti si Yang Kai. Ang isang puno na napakalayo sa itaas ng kagubatan ay masisira ng hangin. Ayos lang ako sa sitwasyong kinalalagyan ko. At least wala akong ibang humihinga sa leeg ko sa lahat ng oras at nakakapagpahinga ako ng maayos sa gabi. Lumingon si Shu Linggang kay Ching Kui at Su Yingzu habang itinuturo niya si Yang Kai. Tingnan mo kung gaano kasangguin ang iyong junior brother. Dapat matuto ka sa kanya. Hindi madali para sa isang binata ang magkaroon ng ganyang ugali. Sabay na tumango sina Ching Kui at Su Yingzu. Tama ka, Han-Ord Master. Kasunod ng isang buntong hininga, sinabi ni Shu Linggang. Huwag mong sisihin ang cave heavens at paradises sa pakikialam sa iyong negosyo, bata. Mayroong ilang mga kadahilanan na hindi maaaring malantad sa mga tagalabas na nagpapadama sa kanila ng pag-iingat sa sinumang magtatangka na direktang umakyat sa 7th grade. Nakakunot ang noo, sinabi ni Yang Kai. Narinig ko na may direktang umakyat sa 7th grade noong nakaraan at kalaunan ay nakarating sa 9th grade. Gayunpaman, dahil sa isang aksidente, maraming tao ang napatay sa 3,000 na mundo. Pagkatapos sukatin ang kanyang mga salita, sinabi ni Shu Linggang. Iyon ay, ngunit hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye. Magkakaroon ka ng mas malinaw na larawan tungkol dito sa hinaharap. Napaisip si Yang Kai nang mapagtanto niyang may iba pang hindi alam na dahilan. Gayunpaman, dahil si Shu Linggang ay hindi gustong pumunta pa, hindi na siya makapagtanong. Bumalik tayo sa pangunahing paksa.
Ikinaway ni Shu Linggang ang kanyang kamay. Pag-usapan natin ang Star Boundary. Ngayong nabuksan mo na ang lugar na ito, pinagbigyan ko na ang iyong kahilingan na dalhin ang ilang tao. Gayunpaman, sila ang unang batch, at higit pa ang darating sa lalong madaling panahon. Kapag lumabas na ang salita, lahat ng 108 Cave Heavens and Paradises ay magpapadala ng mga kinatawan sa Star Boundary, sinusubukang makuha ang kanilang mga kamay sa mga benepisyo dito. Dahil malapit ang relasyon ng Yin Yang Cave Heaven at ng iyong sekta, hindi ako magdadalawang isip na sabihin muna ang aking mga kahilingan. Pakituloy, Marshal Uncle Shu. Nagpakita si Yang Kai ng isang solemne na ekspresyon. Marahan na kumatok si Shu Linggang sa mesa at binibigkas. Ang Yin Yang Cave Heaven ay kukuha ng 10 disipulo mula sa Star Boundary kada 100 taon. Papayag ka ba? Dahil naisip niya ang kanyang kahilingan, hindi na ito isang chat sa pagitan ng senior at junior, ito ay isang negosasyon sa pagitan ng Yin Yang Cave Heaven at Yang Kai, na kumakatawan sa Voidland at ng Star Boundary. 10 tao bawat 100 taon. Sa kabila ng pagiging handa para dito, hinihingal pa rin si Yang Kai nang marinig iyon, pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait. Yin Yang Cave Heaven lang ang makakakuha ng 10 tao, kaya ibig sabihin, kabuoang 1,080 para sa lahat ng 108 puwersa na may 100 taon na cycle. Hindi tulad ng Star Boundary na kayang mag-produce ng napakaraming talented na tao. Lahat sila ay aagawin mo at ng iba pang dakilang puwersa. Paano magkakaroon ng anumang benepisyo ang Voidland? Sinulyapan siya ni Shu Linggang. Ano ang mali, bata? Bibigyan mo ba ang lahat ng patas na pakikitungo? Ikaw din ba ang manugang nila? Napangiti si Yang Kai. Siyempre hindi, direktang itinuro ni Shu Linggang ang daan para sa kanya. Mas magiging masaya sila kung bibigyan mo sila ng isang tao kada 100 taon. Ang martial daw ay tungkol sa kalidad, hindi sa dami. Ito ay parehong kaso para sa mga disipulo. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng napakaraming alagad kung lahat sila ay mahina? Kung sila ay sapat na mapalad na makahanap ng isa na maaaring direktang umakyat sa 7th grade, ito ay mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng 100 mas mahinang mga disipulo. Naglaro si Yang Kai at sinabing. Dahil sinabi mo na, Marshal Uncle Shu, isang disipulo bawat 100 taon ang kailangan ng Yin Yang Cave Heaven. Ano ang silbi ng pagkuha ng 10 tao? Tinitigan siya ni Shu Linggang nang hindi nagsasalita. Sinubukan ni Yang Kai na makipagtawaran. 3 tao. Nang marinig iyon, tumayo si Shu Linggang mula sa upuan at tumahol. Qingboy, Little Zue, umuwi na tayo. Mukhang hindi kami tinatanggap ng manugang na ito. Naiinis ako. Bumalik ka at sabihin kay Queer na wala ring kasalan. Tatanggalin na natin ang lahat. 10 tao ito. Nagmamadaling hinailan ni Yang Kai si Shu Linggang pabalik sa kanyang upuan at pinatahimik. Hinihila ko lang ang paa mo, Marshal Uncle Shu. Bakit seryosohin mo? Kinuha ni Shu Linggang ang kanyang tasa at napagtanto na wala ng tsaa sa loob nito. Nang makita iyon, mabilis itong pinunan ni Yang Kai. Pagkatapos humigop ng tsaa, si Shu Linggang ay nagsalita sa isang taos-pusong paraan. Huwag mong isipin na ikaw ay naluluji, bata. Dapat mong malaman na ang Star Boundary ay tumataas, at ito ay unang henerasyon pa lamang. Sa ilalim ng impluensya ng World Tree, parami ng parami ang mga mahuhusay na tao na lilito sa magkakasunod na henerasyon. Maraming tao ang malamang na direktang makaakyat sa 5th grade at 6th grade. Maaaring lumitaw din ang mga talentong lumalaban sa langit na direktang makakapasok sa 7th grade. Tumanggaw si Yang Kai. Naiintindihan ko. Sa napakaraming tao na may mga natatanging kakayahan sa paligid, maaari bang mag-isa ang Voidland para sa kanila? Matapat na sumagot si Yang Kai. Siyempre hindi namin kaya. Kung ganoon, iminumungkahi kung huwag mong sayangin ang kanilang mga talento at sa halip ay ipadala sila sa iba pang mahusay na puwersa. Higit pa rito, lahat sila ay isisilang sa Star Boundary, kaya kahit anong Cave Heaven o Paradise ang kanilang sasalihan sa hinaharap, ang kanilang mga ugat ay mananatili dito sa Star Boundary. Kaya kung dumating man ang panahon, ipagtatanggol nila ang kanilang bahay, kahit ano paman. Kapag naging makapangyarihan sila balang araw, hindi nila ipagkakanulo ang Star Boundary. Para silang World Tree na itinanam mo, darating ang araw na babalik sila sa lupaing ito. Tumanggaw si Yang Kai. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagpasya na buksan ang lugar na ito. Una sa lahat, tulad ng sinabi mo, wala akong ibang magagawa kundi gawin ito upang maiwasan ang gulo. Pangalawa, kailangan kong maghanap ng mga angkop na landas para sa mga kabataan sa hinaharap ng Star Boundary. Ang katotohanan na mayroon kang ganitong pagsasaalang-alang ay kapuri-puri. Binigyan siya ni Shu Linggang ng isang pagsang-ayon na tingin. Samantala,
Hindi makapaniwalang tumingin sina Chingkoy at Su Yingzhou kay Yang Kai. Noong sinabi niya dati kay Chingkoy na bumalik sa Yinyang Cave Heaven at ipaalam ito kay Shu Linggang, naisip lang nila na gusto niyang gamitin ang kanilang Horde Master para tumulong sa pagtatuboy sa paparating na mga lobo. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanilang isipan na napakalayo ng kanyang paningin. Sa isang mahirap na pamilya, hindi kayang tustusan ng mga magulang ang kanilang mga anak kung marami sila. Hindi alintana kung gaano sila nag-aatubili, kailangan nilang magbigay ng ilang mga bata. Sa panahon ng digmaan o taggutom, ang mga taong nagbenta ng kanilang mga anak ay hindi naman habol ng pera, marami lang ang naghahangad na magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Totoong laging nag-aalala ang mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil napakalayo ng iyong pananaw, naisip mo ba kung ano ang mangyayari kapag ang lahat ng mga disipulong ito, na ikakalat sa lahat ng dako sa 3,000 mundo, ay maging makapangyarihang mga tao sa Cave Heavens at Paradises balang araw? Nagulat si Yang Kai saglit bago lumiwanag ang kanyang mga mata. Nakangiti, tinapik ni Shu Linggang ang balikat ng kausap. Pag-isipan mo, darating ang araw na ang Star Boundary ay magiging sentro ng 3,000 mundo. Ang lahat ng Cave Heavens at Paradises ay magkakaroon ng ilang koneksyon sa Star Boundary, kaya kung ang Star Boundary ay mahulog sa gulo, hindi sila magdadalawang isip na tumulong. Pagkatapos pag-isipan ito saglit, nagtanong si Yang Kai. Kung katulad lang ng sinabi mo, dapat ba akong mag-alok ng mas maraming benepisyo sa kanila sa halip na makipagtawaran sa kanila? Ngumisi si Shu Linggang. Huwag lumampas sa dagat. Tulad ng sinabi mo, kung ang lahat ng benepisyo ay ibibigay, ano ang matitira para sa iyong Voidland? Kailangan mong maging katamtaman sa lahat ng iyong ginagawa. Mabuti kung magagawa mo ang tagumpay na ito, ngunit kung hindi mo magagawa, ang ilang mga tao ay magdurusa sa pagkalugi. Tumanggo si Yang Kai. Naiintindihan ko. Maraming salamat sa iyong payo, Marshal Uncle Shu. Pagkatapos ng isang paghinto, tumawa siya. Akala ko noong una ay hindi dapat mangarap ang Zuan Yuan Cave Heaven at Myriad Demons Heaven na makakuha ng anumang benepisyo mula sa Star Boundary. Kung sila ay maglakas loob na sumama, sasabihin ko sa kanila na sumigaw. Ano naman ngayon? Tumingin si Shu Linggang sa kanya. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Papretuhan ko sila ng magalang. Magiging mabuti ang lahat kung kumilos sila sa kanilang sarili. Kung hindi, kailangan kong hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng kamay. Ngumisi si Shu Linggang. Dahil napakaraming benepisyo ang natanggap ko mula sa iyo, wala akong pakialam na tulungan ka. Naghanda pa ako bago pumunta sa lugar na ito. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Dapat ko bang ibahagi ang higit pang mga benepisyo sa iba para makatulong sila? Siyempre kailangan mong gawin iyon, ngunit walang pagmamadali. Hayaang maglakad-lakad sila at makita pa ang Star Boundary. Kapag napagtanto nila ang kahalagahan ng lugar na ito, magiging mas madali para sa iyo na makipagtawaran sa kanila. Napakatusong tao mo, Marshal Uncle Shu. Napangiti si Yang Kai. Ang kanyang tawa at pagkatapos ay biglang tumigil kasunod ng isang sampal mula kay Shu Linggang. Ang 10 disipulo kada 100 taon na nabanggit ko ay isa lamang sa mga hinihingi. May isa pa, tinapik ni Shu Linggang ang kanyang manggas. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinabing, pakipaliwanag, nakikinig ako. Ang Yinyang Cave Heaven ay magtatayo ng Dao Temple sa Star Boundary bilang sangay ng Master Sect. Ako na mismo ang pipili ng lugar. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin aagawan o aapihin ang iyong pundasyon. Tungkol naman sa landmass, kakailanganin ko ng 500,000 square kilometers. Sasagutin namin ang gastos sa pagtatayo ng Dao Temple at pagpapanatili nito, kaya kailangan mo lang pumayag na ibigay sa amin ang lupain. Marshal Pick, Kabanata 4618. Ang aking mga hinihingi. Kinatawan ni Shu Linggang ang Yinyang Cave Heaven para makipagtawaran kay Yang Kai, ngunit hindi lang ito isang malaking puwersa. Siya ay halos naglatag ng isang pundasyon kung saan ang iba pang Cave Heavens at Paradises ay ibabatay ang kanilang sariling mga pangangailangan sa paligid kapag tinatalakay ang pakikipagtulungan sa Star Boundary. Bagamat hindi ito itinuro ni Shu Linggang, alam ni Yang Kai na palihim siyang binibigyan ng pahiwatig ng ibang lalaki. Sa makatuwid, pagkatapos ni Shu Linggang ang kanyang mga salita, agad na gumawa ng ilang kalkulasyon si Yang Kai. Kung ang isang mahusay na puwersa ay humingi ng 500,000 square kilometers, ang kabuuan ay higit sa 50 milyong square kilometers para sa lahat ng 108 dakilang puwersa. Sa madaling salita, ang isang landmass na higit sa 50 milyong square kilometers ay magiging mga sangay ng Cave Heavens at Paradises sa Star Boundary. Ang landmass ay hindi malaki o maliit,
At tiyak na mayroong higit sa sapat na lupain sa Star Boundary para doon, kaya kinaya ni Yang Kai. Kaya naman, direktang sumang-ayon siya sa kondisyong ito. Mabuti. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring pumili ng anumang lugar sa loob ng 10 milyong kilometrong radius sa paligid ng World Tree. Nakangiting sumagot si Shu Linggang. Natural. Nag-aalala ka tungkol sa World Tree, ngunit ang iba ay magiging parehong balisa. Walang makakatingin sa World Tree o sa paligid nito. Mabuti. Tumanggo si Yang Kai, pagkatapos ay napaisip sandali. Dadalhin mo ba ang ilang tao mula sa Yin-Yang Cave Heaven patungo sa Star Boundary para linangin, Marshal Uncle Shu? Pinutol ni Shu Linggang ang paghabol at tumanggo. Iyan ang plano ko. Ang pagkuha ng mga disipulo mula sa Star Boundary ay isang paraan upang makinabang, ngunit sila ay mga katutubo sa lugar na ito kung tutuusin. At saka, wala masyadong tao sa Star Boundary para magsimula. Dahil may ganitong pagkakataon, hindi ko ito sasayangin. Pagkatapos may tayo ang Dao Temple, maaari tayong pumili ng ilang mga kabataang disipulo na may pambihirang kakayahan at ipadala sila sa Star Boundary upang alagaan. Sila ay lumaki na kasing husay ng mga lokal. Nag-isip si Yang Kai at sumangayon. Dahil si Shu Linggang ang may planong ito ay dapat na parehong kaso para sa iba pang Cave Heavens at Paradises din. Ang pagpayag sa mga dakilang puwersang iyon na magtayo ng mga Dao Temple dito ay hindi maiiwasan. Hanggat maaari mong matupad ang dalawang kahilingang ito, malalaman mo na ang mga palalong lalaki mula sa Cave Heavens at Paradise ay talagang makatwiran. Napangiti si Yang Kai. Well, magiging hindi makatwiran sila kung hindi matutugunan ang mga hinihingi nila, di ba? Hindi nagkomento si Shu Linggang tungkol dyan. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, may isang bagay na mahirap harapin, ngunit, ano ito? Nagtataka siyang tinitigan ni Yang Kai. Lumingon si Shu Linggang upang tingnan ang World Tree na may nag-aalalang ekspresyon. Kung ang World Tree ay magsisimulang mamunga isang araw, magkakaroon ng kabuluhan. Ang World Fruits ay mga kayamanan na lumalaban sa langit na maaaring magbigay daan sa isang Heaven Opening Realm Master na direktang umakyat sa susunod na grado. Ang mid-grade at low-grade World Fruits ay hindi masyadong mahalaga, ngunit kung mayroong high-grade World Fruits, ang 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay tiyak na maglalaway sa kanila. Kung ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay makakain ng isang high-grade World Fruit, maaari siyang direktang tumaas sa 9th grade. Kahit na ang Cave Heavens at Paradises ay sinasabing nagkakaisa, maaaring hindi sila manatiling palakaibigan sa isa't isa kung ang gayong pagkakataon ay lumitaw sa harap nila. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung gaano karaming mga prutas ang ibubunga ng World Tree, hindi magkakaroon ng 108 high-grade World Fruits para sa kanilang lahat. Kung ang World Tree ay talagang nagbunga ngunit walang sapat na high-grade World Fruits para sa lahat, isang salungatan ang mangyayari. Napatawa si Yang Kai. Sa totoo lang, Marshal Uncle Shu, itong World Tree ay hindi ang Mother Tree. Ang tunay ay nasa Great Cosmological Realm pa rin. Ang World Tree sa Star Boundary ay pinatubo pagkatapos kung mangagaw ng ugat sa Mother Tree noon. Ito ay itinuturing na isang sub-tree. Tanging ang tunay na World Tree ang makakapagbunga ng mga World Fruits na lumalaban sa langit. Hanggat ang Mother Tree ay hindi namamatay, ang sub-tree ay hindi kailanman magbubunga. Noon napatahimik si Shu Linggang. Para sa ikabubuti iyon, sa kabila ng kanyang mga salita, nakita niya na ito ay isang kahihiyan din. Gayunpaman, kumpara sa salungatan na maaaring lumitaw sa pagitan ng Cave Heavens at Paradises, ang ganitong uri ng panghihinayang ay wala. Mayroon ka bang iba pang payo para sa akin, Marshal Uncle Shu? Mapagpakumbaba na tanong ni Yang Kai. Umiling si Shu Linggang. Wala. Bukod sa pagkuha ng mga disipulo tuwing 100 taon at pagtatayo ng Dao Temples dito, ang lahat ay nasa iyon na upang makipag-ayos. Umayos si Yang Kai at nagpahayag ng mataimtim na ekspresyon. Kung ganoon, oras ko na para sabihin ang mga hinihingi ko. Tiningnan siya ni Shu Linggang dahil masama ang pakiramdam niya. Sa pagbabantay, tinanong niya. Ano ang ginagawa mo, brat? Na may seryosong ekspresyon, sumagot si Yang Kai. Nagkamali ka, Marshal Uncle Shu. Dahil ito ay isang deal, ang parehong partido ay kailangang maglagay ng isang bagay sa mesa. Hindi magiging patas kung ang isang partido ay magbibigay ng lahat ng uri ng mga kahilingan habang ang isa ay maaari lamang sumunod. Bakit ang mga magulang na nagbebenta ng kanilang mga anak ay humihingi ng pera bilang kapalit? Maaari lang nilang ibigay ang kanilang mga anak sa mayayamang tao ng librera. Ang dahilan kung bakit sila humihingi ng kapalit ay dahil nag-aalala sila na hindi pahalagahan ng mga mayayamang taong ito ang kanilang mga anak. Ang mga bagay na kailangang bayaran ay mas mahalaga kaysa sa mga librera pure sophistry.
Ngumuso si Shu Linggang, ngunit pagkatapos itong pag-isipan, kailangan niyang aminin na tama si Yang Kai. Well, may punto ka. Kaya, ikaw, ang Great Emperor ng Star Boundary, ay nagbebenta ng iyong mga anak. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Sumagot ang isang nadurog ang puso, na si Yang Kai. Kung maaari, hinding-hindi ko gugustuhin gawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, tulad ng sinabi mo, ang Star Boundary ay magkakaroon ng hindi mabilang na mahuhusay na tao sa hinaharap. Ni ang Star Boundary at Voidland ay hindi kayang ibigay ang lahat sa kanila. Napakaganda na ang Cave Heavens at Paradises ay handang makibahagi sa pasanin, ngunit hindi nila makukuha ang lahat ng mga benepisyo ng librere tinapunan siya ni Shu Linggang ng masamang tingin. Maaari kang mag-isip ng sarili mong mga kahilingan, ngunit nasa akin na lahat kung papayag ako sa kanila. May salungat na ekspresyon sa mukha ni Yang Kai habang pinag-iisipan niya ito sandali. Para sa bawat disipulong kukunin mo, kailangan mong magbayad ng isang kompletong set ng 6th grade materials o isang bagay na katumbas ng halaga. Ano sa tingin mo? Hindi maiwasan ni Shu Linggang na makita siya sa ibang liwanag. Mabuti, mukhang wala ka talagang makasariling motibo. Ang isang set ng 6th grade na material ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 hanggang 120 milyong Heaven Opening Pills, ngunit hindi iyon malaking bagay para sa Cave Heavens and Paradises. Magiging isang bargain na gumamit ng ganoong kaliit na halaga upang makakuha ng isang alagad na may magandang kinabukasan. Kung ang disipulo ay maaaring direktang umakyat sa 6th grade, ito ay lubos na sulit. Ang Cave Heavens and Paradises ay walang maraming core disciples tulad ni Lin Fang at Ku Huaxiang kung tutuusin. Kung gusto nilang kumuha ng mga alagad mula sa Star Boundary, hinding-hindi nila makikita ang mga ordinaryong tao. Tiyak na pupuntahan nila ang mga posibleng masira ng diretso sa 6th grade balang araw, kaya walang paraan na malugi sila sa ganoong deal. Kung gagawa sila ng maling paghuhusga, walang kinalaman iyon kay Yang Kai. At dahil kailangan nilang mag-alok ng isang set ng 6th grade na materyales para makakuha ng ganyang disipulo, tiyak na aalagaan nila sila ng may pag-iingat. Kahit na sinubukan ni Yang Kai na magbigay ng hindi makatwirang kahilingan, hindi magugulat si Shu Linggang, kaya dahil naglagay siya ng ganoong makatwirang kahilingan, ipinakita nito na talagang nag-aalala siya sa mga cultivator na ipinanganak sa Star Boundary. Pangalawa, lahat ng dakilang puwersa ay hindi maaaring puwersahang kunin ang mga disipulong gusto nila sa Star Boundary. Ang lahat ay dapat magkasundo ng kusang loob. Kung ang dalawa o higit pang dakilang puwersa ay nakatutok sa iisang disipulo, ang desisyon ay kailangang gawin ng tao mismo. Martial Uncle Shu, kailangan mong talakayin ang mga patakaran sa iba pang Cave Heavens at Paradises tungkol dito. Kung sino man ang manggahas na lumabag sa mga patakaran, ang iba ay kailangang pumasok upang ayusin ang usapin. Sinaman siya ng tingin ni Shu Linggang. Gusto mo bang magkaroon ng higit pang Supreme High Grade Guest Elders sa High Heaven Palace, Moldite kang brat? Tumigil sa pangangarap. Ito ay isang bihirang pagkakataon na nagresulta sa pagmamatigas ng babaeng iyon at sa kahirapan ni Yu Changdao sa paghahanap ng legacy disciple na nakuha mo pa. Kung ang iba ay makatagpo ng ganitong pangyayari, mas gugustuhin nilang isuko ang disipolo kaysa maging Supreme High Grade Guest Elders. Walang pakinabang ang matali sa High Heaven Palace kung tutuusin. Umiling si Yang Kai. Maganda kung ang High Heaven Palace ay magkakaroon ng higit pang Supreme High Grade Guest Elders, ngunit hindi iyon ang priority ko. Kaya lang, maayos ang takbo kapag may itinatag na mga patakaran. Sumang-ayon si Shu Linggang sa kanya. May punto ka, ayos lang. Pagdating ng iba, pag-uusapan ko ito sa kanila. Kailangan kong gumugol ng ilang oras sa paghikayat sa kanila, ngunit naniniwala ako na mauunawaan nila na ito ang tanging paraan upang sumulong. Tumayo si Yang Kai mula sa upuan at yumuko. Maraming salamat, Martial Uncle Shu. Kahit na siya ay 6th grade Heaven Opening Realm Master na Lord ng Voidland pati na rin ang Great Emperor ng Star Boundary, hindi kailanman magkakaroon si Yang Kai ng karapatang pag-usapan ang mga termino sa isang grupo ng High Grade Heaven Opening Realm. Masters hanggat wala siya sa high grade mismo. Kailangang harapin ito ni Shu Linggang at hikayatin ang iba. Pagkatapos ay umubo si Shu Linggang at nagsabi. Nadaanan ko ang isang territory gate nang makarating ako sa lugar na ito. Gayunpaman, dahil nagmamadali akong pumunta sa Star Boundary, hindi ako pumasok dito. Sinabi sa akin ni Chingboy na ito ay isang newborn great territory na hindi pa kailanman natuklasan. Nagpakita ng mahabang mukha si Yang Kai. Martial Uncle Shu, hindi ka masyadong matako. Nakakatakot kung gusto mong makakuha ng higit pa kapag nakakuha ka na ng napakaraming benepisyo. Sumigaw si Shu Linggang. Nagtatanong lang ako.
Bakit ka ba kinakabahan? Umiling si Yang Kai. Handa akong ibahagi ang mga benepisyo ng Star Boundary sa Cave Heavens and Paradises dahil wala nang ibang pagpipilian. Gayunpaman, hindi ko kailanman ibabahagi ang Newborn Great Territory sa sinuman. Pinaikit ni Shu Linggang ang kanyang mga mata. Ang Star Boundary ay isang kayamanan, at ito ay parehong kaso para sa Newborn Great Territory. Nandoon ang Territory Gate. Paanong hindi sila matutokso? Sinabi ni Yang Kai. Nakipagtulungan ako kay Luan Baifeng para bumuo ng Grand Array sa paligid ng Territory Gate. Ang sinumang maglakas loob na pumasok dito ay ipatapon sa void. Kung gusto ng isang tao na subukan ang kanilang swerte, maaari silang subukan. Itinuro siya ni Shu Linggang. Ikaw. Kung ganoon, nag-aalala ako na magkakaroon ng pagtatalo tungkol dito. Napangiti si Yang Kai. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin ito ng naaayon. Okay lang ang lahat hanggat hindi sila magkakaroon ng kamay sa Newborn Great Territory. Sa susunod na kalahating buwan, naghintay si Yang Kai para dumating ang mga mula sa Zuan Yuan Cave Heaven at Myriad Demons Heaven. Walang paraan na hahayaan ni Wukong na mabuhay sina Pei Wenzuan at Yin Xinjiao pagkatapos niyang kunin ang mga ito. Maging ito upang makuha ang mga pamana ng kanilang miniature universe o upang itago ang mga lihim ng kanyang Heaven Devouring Battle Law, walang alinlangan na papatayin niya sila ng walang awa. Sa sandaling patay na ang dalawang iyon, ang mga mula sa Myriad Demons Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven ay malalaman at magsisimulang maghanap sa kanila. Noong nakaraan, walang solusyon si Yang Kai sa ganoong problema. Kahit na marami siyang malalakas na cultivator na kasama niya, hindi niya akalain na matatalo niya ang dalawang Cave Heavens. Ang magagawa lang niya ay gamitin ang World Force na hiniram mula sa Star Boundary at pansamantalang maging 7th Grade Heaven Opening Realm Master para lumaban. Gayunpaman, dahil si Yu Changdao ay naging Supreme High Grade Guest Elder ng High Heaven Palace, at si Shu Linggang at ang kanyang mga kaibigan ay nasa Star Boundary, matutulungan nila siyang ayusin ang kaunting problema. Gayunpaman, hindi dumating ang mga mula sa Myriad Demons Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven. Sa halip, ang pangalawang batch ng mga bisita ay dumating na kumakatok sa pinto. Noong bumalik si Cheng Kui sa Yinyang Cave Heaven dati, nagkataong may ilang high-grade Heaven Opening Realm Masters na bumisita mula sa ibang mga sect. Nang mapagtanto ang kalubhaan ng usapin, hindi nagpatagal si Shu Linggang at dumiretso sa Star Boundary kasama ang kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, nagpadala siya ng mga mensahe sa iba pang Cave Heavens at Paradises na nakakasama niya at saglit na nakipag-usap tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ang ruta ay ibinigay din upang payagan silang magpadala ng mga kinatawan upang magsagawa ng talakayan. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na nakakaalam ay natural na naiintindihan ang bigat ng sitwasyong ito. Nang malaman na mayroong World Tree sa Star Boundary, hindi sila mangangahas na maliitin ang bagay na iyon. Sa makatuwid, maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nagmamadaling umalis sa kanilang mga paglalakbay. Iyon ang pangalawang batch ng mga bisita, at marami pang darating. May isang matanda sa 7th grade na bumisita sa Star Boundary sa araw na ito, at kinabukasan, 3 tao ang magkasamang dumating sa lugar na ito. Pagkalipas ng 2 araw, 2 tao ang nagsama rito. Ang Star Boundary ay abala na ngayon sa aktibidad. Marshall Peak, Kabanata 4619. Maraming panauhin. May mesa sa ibaba ng World Tree. Si Yang Kai at Shu Linggang ay nakaupo sa tapat ng isa't isa habang nag-uusap sila sa alak at matiag ang naghihintay. Hindi alintana kung sino ang high-grade Heaven Opening Realm Master, makikita niya kaagad ang napakalaking puno na halos 300 kilometro ang taas ngayon pagdating nila sa Star Boundary. Kapag lumapag sila sa lupa, madali nilang makikita sina Yang Kai at Shu Linggang. Ang mga bisita ay lahat ng malalapit na kaibigan ni Shu Linggang na napag-alaman kung ano ang nangyayari. Ipinakilala ni Shu Linggang si Yang Kai sa high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito mula sa iba't ibang Cave Heavens and Paradises upang maging pamilyar sa kanila ang binata. Kung sino man ang bisita, hindi sila magdadalawang isip na umalis sa pagtatanong kay Shu Linggang tungkol sa sitwasyon sa lugar na ito. Sabik silang tingnan kung ano ang nangyayari sa Star Boundary. Sa kamakailang yugto ng panahon na ito, maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters sa Star Boundary, na medyo hindi pa nagagawa. Sa loob lamang ng 1 buwan, nakilala ni Yang Kai ang 30 ganoong tao. Kasabay nito, nagkaroon ng malawak na pampublikong kampanyang nagaganap sa Star Boundary. Sa pangunguna ng High Heaven Palace, tinulungan ng iba pang malalaking sects, ang lahat ng impormasyon tungkol sa Outer Universe, ang 3,000 Worlds,
at ang 108 nangungunang dakilang puwersa ay isinulat sa mga booklet at inukit sa mga jade na ipinamahagi sa pangkalahatang populasyon. Saan man may mga taong nagtitipon, ang ganitong impormasyon ay ibibigay sa kanila. Ang Star Boundary ay tiyak na magiging heaven-opening realm cradle ng 3,000 worlds, at ang Cave Heavens and Paradises ay magsisimulang tumanggap ng mga disipulo mula sa lugar na ito sa malapit na hinaharap. Dahil kailangan nilang lumipat sa panahon, kailangan nilang hayaan ang lahat sa Star Boundary na maging pamilyar sa impormasyon tungkol sa labas ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito makakagawa sila ng matalinong mga pagpipilian. Maiisip na ang daan-daang bilyong buhay sa Star Boundary ay mabigla sa malawak na kampanya na walang pinagkaiba sa isang bagyo sa kanila. Kung tutusin, bago ito, para silang mga pulaka sa balon. Ngunit ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataong tumalon palabas ng balon at sumilip sa mas malawak na kalangitan. Sa loob lamang ng isang buwan, alam ng lahat ng nasa Star Boundary na ang nangungunang 108 dakilang puwersa mula sa Outer Universe ay darating para kumuha ng mga disipulo. Kung sila ay sapat na swerte, ang kanilang buhay ay lubhang magbabago. Ang hindi mabilang na mga buhong na cultivator ay naging sabik habang umaasa sila na ang mga makapangyarihang cultivator na iyon mula sa Outer Universe ay mapapansin sila. Gayunpaman, ito ay nakatadhana na maging isang pipe dream para sa mga taong ito. Kahit na ang kasalukuyang henerasyon sa Star Boundary ay sumailalim sa ilang pagbabago kasunod ng paglaki ng World Tree, ang mga taong makakaranas ng pinakamalaking pagbabago ay ang mga bagong silang at ang mga hindi pa isinisilang. Makalipas ang isang buwan, dumating ang huling batch ng mga tao, kaya inubos ni Shu Linggang ang kanyang tsaa at tumayo mula sa upuan bago nagsalita. Dahil nandito na ang lahat, oras na para pag-usapan ang mga patakaran. Nagmamadaling nagpadala si Yang Kai ng mensahe kay Hua Qingxi at sinabihan siyang maghanda. Nakaharap si Shu Linggang sa hilaga habang namimilipit ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya narinig na nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya kay Yang Kai, "Tayo na." Habang may pumasok sa isip ni Yang Kai, lumitaw silang dalawa sa labas ng High Heaven Palace sa susunod na sandali. Pagkatapos nilang maghintay ng kaunti, nakita nila ang maraming sinag ng mga ilaw na papalapit sa lahat ng direksyon at dumarating sa harapan nila. Tumayo si Shu Linggang sa tabi ni Yang Kai habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Aasa rin niya ang mga bisita o marahan siyang tumanggo. Sa kabilang banda, abala si Yang Kai sa pagbati sa kanila. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay lahat ng kanyang seniors, at sila rin ay mga kaibigan ni Shu Linggang. Bilang isang manugang ng Yin Yang Cave Heaven pati na rin ang isang Great Emperor ng Star Boundary, kailangan niyang magpakita ng wastong kagandahang loob. Ang mga babaeng disipulo ng High Heaven Palace ay naroon na upang pamunuan ang High Grade Heaven Opening Realm Masters sa palasyo. Lahat sila ay mahusay, at halos isang oras matapos ipadala ni Shu Linggang ang mga mensahe, lahat ay bumalik sa lugar na ito mula sa iba't ibang bahagi ng Star Boundary. Sa oras na pumasok sina Yang Kai at Shu Linggang sa Grand Hall, nakita nila ang isang malaking bilog na mesa sa gitna na puno ng mga tao. Ang mahigit 30 high-grade Heaven Opening Realm Masters ay tahimik na nakaupo sa paligid ng mesa habang palihim silang nakikipag-usap sa isa't isa gamit ang kanilang divine senses. Ang mga babaeng alagad sa likuran nila, na handang maglingkod sa kanila anumang oras, ay balisa at tumutulo sa pawis. Custom-made ang round table. Pagkatapos humingi ng payo mula kay Shu Linggang, mabilis na sinabi ni Yang Kai sa ilang artifact refiner sa High Heaven Palace na gawin ito. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang mga bisita ay pawang makapangyarihang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Si Yang Kai ay wala sa anumang lugar upang matukoy kung ang isa ay mas marangal kaysa sa isa, kaya ang karaniwang pag-aayos ng mga upuan ay maaaring magbigay ng pakiramdam na ang ilang mga tao ay hindi gaanong mahalaga. Nalutas ng isang round table ang problemang iyon dahil pantay-pantay silang lahat. Sa sandaling pumasok si Shu Linggang sa bulwagan, ang divine senses ay biglang tumigil. Karamihan sa kanila ay lumingon para suriin si Yang Kai, na nasa likod ni Shu Linggang. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding pressure si Yang Kai. Kahit na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay hindi sinubukang apihin siya, naging matamlay pa rin siya saglit. Ngunit hindi nagtagal, nagawa niyang pagsamahin ang sarili. Ang ilan sa high-grade Heaven Opening Realm Masters ay nagtaas ng kilay sa pagtataka nang makita nila ito. Medyo malaki ang round table dahil may mga bakanting upuan pa, kahit mahigit 30 na ang nakaupo sa paligid. Nakahanap si Shu Linggang ng bahagyang mas maluwang na lugar at umupo sa tabi ni Yang Kai. Walang nakakaalam na si Yang Kai,
isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ay nakaupo sa mesa. Total, nasa star boundary sila, at isa siyang Great Emperor ng lugar na ito. Higit pa rito, ang mga taong ito ay mga malalapit na kaibigan ni Shu Linggang na sumugod sa lugar na ito nang matanggap ang kanyang mga mensahe, kaya walang mamahalin si Yang Kai. Maraming salamat sa pagpunta, mga kaibigan. Mahirap para sa marami sa atin na magsama-sama karaniwan, kaya dapat nating pahalagahan ang pambihirang pagkakataong ito. Sigurado akong na-survey na ninyong lahat ang lugar na ito at napagtanto kung ano ang nangyayari. Hiniling ng Shu na ito sa inyong lahat na pumunta dahil kailangan nating magkaroon ng talakayan at magtakda ng ilang mga patakaran tungkol sa kung ano ang magaganap ngayon upang ang lahat ay masiyahan. Malumanay na sabi ni Shu Linggang. Isang matandang lalaki, na nawalan ng isang braso, ang naghintay sa kanya na matapos ang kanyang mga salita bago siya nagsabi. O matandang kaibigan Shu, hindi kailangang magmadaling makipag-usap. Itong old master na ito ay may tanong muna sa binata sa tabi mo. Tiningnan ni Yang Kai ang tao at agad siyang nakilala. Ang lalaki ay isang inner elder ng Purple Jade Cave Heaven, si Zonping. Bihira ang sinumang makakalaban ng isang makapangyarihang high-grade Heaven Opening Realm Master, kaya hindi sigurado kung bakit siya nawalan ng braso. Sa kabila nito, isa pa rin siyang mabigat na cultivator na may sapat na pamana. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamaunang nakangiti. Pakitanong, Senior Zon. Mukhang alam na ng taong nasa tabi ni Zonping kung ano ang itatanong ng huli, kaya naglagay siya ng masayang ekspresyon habang handa siyang manood ng magandang palabas. Sa sandaling iyon, ang malinaw na boses ni Zonping ay umalangaw-ngaw sa paligid ng Grand Hall. Patay na ba si Zuo Quanhui? Sumimangot si Yang Kai dahil hindi niya alam kung bakit biglang binanggit ng taong ito ang ganoong isyu. Lumingon siya para tingnan si Shu Linggang, na tumanggo habang nakatingin pa rin sa harapan. Noon ay tumanggo si Yang Kai. Patay na siya. Sino ang pumatay sa kanya? Paano siya namatay? Tanong ni Zonping. Sumagot si Yang Kai. Ipinakita niya ang kanyang miniature universe, pagkatapos ay pinatay ko siya at ang ilan sa aking mga kasama mula sa Voidland. Pinaikit ni Zonpang ang kanyang mga mata. Maliban kay Shu Linggang, na alam na ang katotohanan, ang ibang high-grade Heaven Opening Realm Masters sa mesa ay natigilan. Ang pagpapakita ng miniature universe ng isang tao ay ang huling paraan para sa isang high-grade Heaven Opening Realm Master upang talunin ang kanilang mga kaaway. Hindi maisip ng mga tao sa eksena kung anong uri ng panganib ang kinaroroonan ni Zuo Quanhui na nagpilit sa kanya na gumawa ng ganoong desisyon. Sa kabila noon, pinatay pa rin siya sa huli. Lahat sila ay inner elders ng kani-kanilang cave heavens at paradises, kaya kahit hindi sila close terms ni Zuo Quanhui, nakipag-ugnayan sila sa kanya noon. Ngayong patay na si Zuo Quanhui, medyo awkward ang pakiramdam nila. Si Zuo Quanhui ay patay na, ngunit paano naman sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan? Tanong ng isang matikas na babae. Siya ay isang inner elder ng Luosheng Cave Heaven, si Luoshu. Walang imak na sumagot si Yang Kai. Patay na rin sila. Karamihan sa kanila ay tila inaasahan na, kaya't ang kanilang mga ekspresyon ay hindi nagbago. Kung tutusin, hindi naman lihim na pinangunahan noon ni Zuo Quanhui ang Heavenly Sword Union upang salakayin ang Voidland, at tinulungan siya ni Pei Wenzuan at Yin Xinjiao. Dahil patay na si Zuo Quanhui, walang paraan na nakaligtas si Pei Wenzuan at Yin Xinjiao. Gayunpaman, namangha pa rin sila sa katapangan ni Yang Kai habang ang ilan sa kanila ay napaisip. Sinaman ng tingin ni Luoshu si Yang Kai. Ikaw ay kasing tuso ng old Shu na iyon. Habang hindi siya naiintindihan ni Yang Kai, si Shu Linggang ay nagsimulang humagulgol. Siya ang manugang ng aking sekta, kaya inaasahan na siya ay kahawig ko. Anong masama dun? Bumantong hininga si Luoshu. Hindi mahalaga kung patay na ang isang taksil. Ang mga mula sa Thousand Cranes Paradise ay hindi makikigulo dito. Ang problema ngayon ay napatay sina Pei Wenzuan at Yin Xinjiao. Alam na ng reyna na ito ang pinagkakaabalahan ninyong dalawa. Isang mausisa na si Shu Linggang ang nagtanong. Ano ang maaari nating gawin? Hindi kita maintindihan, Junior Sister Luo. Bakit hindi natin talakayin ang paksang ito sa aking silid ngayong gabi? Oo naman. Isang kaakit-akit na Luoshu ang nagpapanatili ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Dapat nating gawin iyon ng mas maaga kaysa sa huli. Hahanapin kita mamayang gabi. Paulit-ulit na tumanggaw si Shu Linggang. Oo naman. Isang tulalang Yang Kai ang tumitig sa kanya. Sa kabilang banda, napabuntong hininga si Zonping habang mukhang nanlulumo. Hindi ako makapaniwala na pinatay si Zuo Quanhui ng ganoon lang. Nasira na ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, may utang pa rin siya sa akin.
Walang ideya si Yang Kai kung ano ang relasyon ng taong ito kay Zuo Quanhui. Gayunpaman, dahil inimbitahan siya ni Shu Linggang, hindi dapat magkaroon ng problema. Itigil na natin ang maliit na usapan. Kumatok si Shu Linggang sa mesa. May mahalagang isyo na tatalakayin dito. Gaya ng inaasahan, natahimik silang lahat at tumingin kay Shu Linggang. Dati nang hiniling ni Yang Kai kay Shu Linggang na pamunuan ang talakayang ito dahil ang mahigit 30 katao, na kumakatawan sa iba't ibang cave heavens at paradises, ay naimbitahan. Sila raw ay makakagawa ng isang kaayusan na ikalulugod ng lahat. Gayunpaman, kikilalanan ba ito ng iba pang malalaking puwersa na hindi naruroon? Kung tutusin, hindi naman sila kasali dito. Nakangiting sumagot si Shu Linggang na ang cave heavens at paradises ay palaging nagkakaisa mula pa noong una. Sa makatuwid, 30 o higit pa ay sapat na upang kumatawan sa lahat. Wala sa kanila ang naging tanga. Ang mga taong ito ay hindi lamang kumakatawan sa kanilang sariling mga dakilang puwersa, kundi pati na rin sa lahat ng cave heavens at paradises. Kapag tinatalakay ang bagay na ito, isasaalang-alang nila ang lahat ng cave heavens at paradises sa halip na magsalita lamang para sa kanilang sariling dakilang puwersa. Ang mga hindi sumali sa talakayan ay kinikilala ang resulta ng talakayan. Iyon ay dahil kung gusto nilang maging bahagi nito, kailangan muna nilang kilalanin ang mga tuntuning itinakda, kung hindi, wala silang karapatan. Noong una ay nag-aalinlangan si Yang Kai, ngunit nang makita niyang wala sa kanila ang tumutol dito, na para bang makakapag-conclude sila sa araw na ito, natahimik siya. Ito ay nakatadhana na maging isang talakayan na magbabago sa buong 3,000 mundo, isang kaganapan na tatalakayin ng husto sa mga aklat ng kasaysayan. Gayunpaman, ang gayong talakayan ay naganap sa isang hindi kilalang miniature universe na matatagpuan sa gilid ng 3,000 mundo. Bago ipaalam sa kanila ni Shu Linggang ang tungkol dito, malamang na hindi pa narinig ng mga tao sa pinangyarihan ang Star Boundary noon. Marshall Pick, Kabanata 4620. Pakasalan ka. Lahat sila ay nag-survey sa Star Boundary, kaya naunawaan nila kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Shu Linggang. Binago ng World Tree ang buong Star Boundary, at lahat ng mga nabubuhay na nilalang dito ay lubos na nakinabang dito. Sa hinaharap, magkakaroon ng maraming mahuhusay na kabataan na isinilang para sa paglilinang. Ang treasure trove na ito ay hindi maaaring monopolyo ni Yang Boy ng Voidland at Yin Yang Cave Heaven, ni sino man sa inyo ang makakagawa nito. Dahil tayo ay nagtipon-tipon, huwag tayong magtago ng anuman o magpanggap na matuwid. Ipakita kung gaano kasakam at hatiin ang lahat. Makakabuti ito para sa lahat. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang mukhang masungit na matandang lalaki na may baluktot na ilong na nakangiting nagsabi. Brother Shu, dahil ikaw ang nagkusa, tiyak na nakaisip ka ng ilang panukala. Bakit hindi mo sabihin sa amin ang tungkol sa kanila? Aaminin namin ito kung ito ay makatwiran. Kung hindi, pag-usapan natin. Lahat sila ay tumanggo dahil alam nila na sina Shu Linggang at Yang Kai ay malamang na sumang-ayon sa ilang mga lihim na deal, ngunit hindi nila ito ituturo. Nang marinig iyon, nakangiting sumagot si Shu Linggang. Ang cave heavens at paradises ay pambihira, ang pinakamakapangyarihang dakilang puwersa sa outer universe. Ang dahilan kung bakit maaaring maipasa ang ating mga mana sa mga henerasyon ay dahil may pagpapatuloy ng ating mga pamana. Upang maisulong ang ating mga kaluwalhatian ng walang hanggan, kailangan natin ng maraming mahuhusay na tao. Noong nakaraan, ang cave heavens at paradises ay kailangang gumastos ng maraming pera at lakas tao upang maghanap ng mga ganoong talento, ngunit ang mga resulta ay naiwan ng maraming nais. Ang bawat dakilang puwersa ay mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga core disciple na maaaring direktang umakyat sa 6th grade heaven opening realm. Tingnan mo kaming lahat dito. Ilan sa atin ang direktang nakalusot sa 6th grade noong nakaraan? Halos lahat tayo ay nagsimula sa 5th grade at bumangon sa ating kasalukuyang mga kaharian sa pamamagitan ng mahabang taon ng pagsusumikap. Kung direkta kang umakyat sa 6th grade, ikaw ay magiging 8th grade ancestors sa kani-kanilang sect sa halip na inner elders. Mayroong ilang mga pakinabang sa pagkakaroon ng mas mataas na punto ng pagsisimula. Ang Star Boundary ay puno na ngayon ng mga mahuhusay na tao, at ang World Tree ay nasa yugto pa lamang ng paglaki nito, ngunit naipakita na nito ang napakagandang kapangyarihan. Sa 3 hanggang 5 henerasyon, ang Shu na ito ay hindi maglalakas loob na isipin kung gaano kasaganya ang Star Boundary. Ang 3 hanggang 5 mortal na henerasyon ay halos 100 taon lamang, halos isang kisap mata para sa atin. Pagdating ng panahong iyon, ang Star Boundary ay mapupuno ng mga kabataang may pambihirang kakayahan. Pinutol siya ng isang tao sa pagsasabing,
Old Shu, sapat na sa kalokohan. Siyempre makikita rin natin ang mga bagay na nakikita mo. Itigil ang pagsisikap na pukawin ang aming mga damdamin at putulin ang paghabol. Nakangiting sumagot si Shu Linggang. Titigil ako, kung gayon. Alam ko kung ano ang gusto ninyong lahat. Tiyak, gusto mong makakuha ng ilang mahuhusay na disipulo mula sa Star Boundary. Upang maging tapat sa inyo, napagkasundoan namin ni Yang Boy. Ang Yin Yang Cave Heaven ay makakatanggap ng 10 disipulo mula sa Star Boundary kada 100 taon. 10 tao. Ang isang armadong si Zonping ay itinaas ang kanyang noo. Ang figure ay hindi maliit o malaki. Ito ay medyo patas, sa totoo lang. Ang kailangan ay nagsasabi ka ng totoo. Ang damdamin ni Shu Linggang ay tila nasaktan nang sabihin niya. Nagkamali ka sa akin, Brother Zon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Yang Boy tungkol dito. Ngumuso si Zonping. Ikaw at si Yang Kai ay karaniwang isang pamilya. Siyempre papayag siya kahit anong sabihin mo. Isang time na Yang Kai ang sumagot. May hindi pagkakaunawaan dito, Senior Zon. Hindi nagsinungaling sa iyo si Marshal Uncle Shu. 10 tao talaga. Noong una ay nagtaka si Yang Kai kung bakit napakatapat ni Shu Linggang. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na ang bagay na ito ay hindi may tatago sa lahat ng magsimulang tumanggap ang Yin Yang Cave Heaven ng mga disipulo sa Star Boundary, kaya isang matalinong hakbang na ihiwalay muna ito sa kanila. Magiliw na tumango si Zonping. Ang Old Master na ito ay hindi naniniwala kay Old Shu, ngunit naniniwala ako sa sinabi mo, bata. Tumango si Yang Kai. Maraming salamat, Senior. Idinagdag ni Zonping. Dahil ang Yin Yang Cave Heaven ay kukuha ng 10 disipulo kada 100 taon, gagawin din ito ng Purple Jade Cave Heaven, kung gayon. Lahat sila ay sumang-ayon sa kanya. Mabuti. Sinabi ni Shu Linggang na may palihim ng ngiti. Si Yang Boy ay manugang ng Yin Yang Cave Heaven, kaya natural na makakakuha ako ng mas maraming benepisyo. Tingnan natin kung papayag siya kung ganoon din ang gusto mo. Madali niyang inilipat ang responsibilidad kay Yang Kai, na hindi talaga ito pinansin sa kasong ito. Bilang isang Great Emperor ng Star Boundary, tiyak na kailangang panagutin ni Yang Kai ang mga negosasyong ito. Sa isang walang pag-asa na paraan, sinabi niya. Kung ang bawat dakilang puwersa ay makakakuha ng 10 tao, ito ay magiging 1,080 katao para sa lahat ng 108 dakilang puwersa. Kahit na maraming mahuhusay na tao ang isisilang sa Star Boundary, hindi magiging ganoon kadami sila kada 100 taon. Kung aalisin mo ang lahat ng mga disipulo, walang maiiwang benepisyo para sa Voidland. Ibinaba ni Zonping ang kanyang tingin. Dahil gusto mong makaiwas sa isang kalamidad, may presyong babayaran. Umiling si Yang Kai. Nagpakita ako ng sapat na sinseridad sa pamamagitan ng paghiling kay Marshal Uncle Shu na imbitahan kayong lahat na pumunta. Lahat kayo ay seniors, kaya hindi ninyo ako maaaring apihin sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng benepisyo sa Star Boundary sa inyong sarili. Habang si Zonping ay nanatiling tahimik, ang ilang mga tao ay nagsimulang makipagtawaran kay Yang Kai. Lahat sila ay 7th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit hindi nila nakitang nakakahiya ang pagiging napaka-Philistine, sa halip, masigasig sila sa kanilang pakikipagtawaran. Sa sinabing iyon, hindi na talaga sila magiging kasing gulo sa isang downtown market. May pakiramdam ng solemnidad sa hangin, ngunit sa halip na umatras, si Yang Kai ay naging mas matapang kapag nakikipag-usap sa mga senior na ito. Si Shu Linggang ay nakaupo sa kanang bahagi ng Yang Kai habang si Hong Xiangling mula sa Azure Void Cave Heaven ay nakaupo sa kanyang kaliwa. Si Hong Xiangling ay isang maikli, mabait na matandang lalaki. Bagamat wala pa siyang sinasabi sa panahon ng negosasyon sa ngayon, patuloy na lumilibot ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niyang mabuti ang sitwasyon. Nang sa wakas ay nagpahinga si Yang Kai, at natahimik ang Grand Hall, sinamantala ni Hong Xiangling ang pagkakataon at marahang hinayla ang manggas ni Yang Kai. Lumingon si Yang Kai sa kanya at magalang na nagtanong. Ano ang mali, Senior Hong? Ngumiti si Hong Xiangling sa kanya at binawi ang kanyang kamay. Habang itinutulak niya ang kanyang World Force, isang totoong buhay na imahe ang lumitaw sa itaas ng kanyang palad. Hindi naintindihan ni Yang Kai, ngunit sa masusing pagsisiyasat, napagtanto niya na sa larawan ay may isang babaeng mukhang mahinhin na nakatayo sa tuktok ng bundok habang nakatingin sa mga ulap. Ang kanyang profile lang ang ipinakita, ngunit maliwanag na ang kanyang figure ay slim at ang kanyang balat ay maputi. Walang duda na siya ay isang nakamamanghang kagandahan. Halos takpan ng mga ulap ang taluktok, na nagmistulang lumilipad siya sa itaas ng mga ito. Paano mo siya mahahanap? Tanong ni Hong Xiangling habang nakataas ang kilay. Ang isang naguguluhan na si Yang Kai ay hindi alam kung ano ang relasyon ng babae sa matandang ito,
kaya nagbigay lang siya ng isang prangka. Maganda siya na may pambihirang pag-uugali, tulad ng isang immortal fairy mula sa heavens. Pagkatapos ay buong tapang na ipinahayag ni Hong Xiangling. Papakasalan ka niya. Ha? Napatulala si Yang Kai. Sa kanyang gilid, inilibot ni Shu Linggang ang kanyang mga mata. Tulad ng isang cultivator na nagbebenta ng kanyang mga gulay sa bayan, patuloy na hinihikayat ni Hong Xiangling si Yang Kai sa pagsasabing. Ito ang aking third disciple. Direkta siyang sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm, at nasa 6th grade na siya. Tiyak na aakyat siya sa 7th grade balang araw. Ang kanyang mahinhin na ugali ay magiging isang mahusay na asawa. Hindi ka makakaranas ng anumang pagkalugi sa pagpapakasal sa kanya, at hindi namin kailangan na ikasal ka sa aming sekta tulad ng hiniling sa iyo ng Yin Yang Cave Heaven. Nalaglag ang panga ni Yang Kai sa hindi makapaniwala. Ilang sandali pa, sumagot siya ng walang magawang ngiti. Senior, hindi mo ba naisip na ito ay isang padalos-dalos na desisyon? Siyempre ang mga lalaki ay mahilig sa magagandang babae, pero hindi ko pa nakilala ang iyong alagad. Masyado pang maaga para pag-usapan ang kasal. At saka, baka hindi payag itong senior sister na magpakasal sa isang tulad ko. Bakit hindi siya? Pinandilatan siya ni Hong Xiangling. Bilang kanyang master, kailangan kong maghanap ng isang disenteng asawa para sa kanya. Mas magiging masaya siya sa kaayusan na ito. Paano naman? Tumanggo ka lang kung papayag ka at pupuntahan ko siya ngayon. Magiging handa na siyang magpakasal sa loob ng 3 buwan. Nahirapan si Yang Kai na makitungo sa sabik na matanda. Alam niya kung gaano kaakit-akit ang Star Boundary ngayon, kaya lahat ng Cave Heavens at Paradise ay gustong makakuha ng mas maraming benepisyo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ito ay nakakaakit kung kaya't si Hong Xiangling ay pumayag pa nga na pakasalan siya ng kanyang third disciple upang makakuha ng mas malaking bahagi ng pie. Pagkatapos, tumingin si Yang Kai sa paligid at napagtanto na ang ilan sa iba pang mga master dito ay naisip nila, na parang iniisip nila ang posibilidad na mapapakasalan din ang kanilang nag-iisang 6th grade na babaeng disipulo kay Yang Kai. Nagdulot ito ng matinding sakit ng ulo kay Yang Kai habang nagmamakaawa siyang tumingin kay Shu Linggang, na tumayo para sa kanya sa pagsasabing. Si Yang Boy ay manugang ng Yin Yang Cave Heaven, kaya mas mabuting huwag kang magkaroon ng iyong tumingin sa kanya, Old Hong. Isang hindi nasisiyahang Hong Xiangling ay pinabulaanan. Normal sa isang lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na concubines. Paano kung manugang siya ng Yin Yang Cave Heaven? Bakit hindi rin siya pwedeng maging manugang ng Azure Void Cave Heaven? Pagkatapos ay commandant siya kay Yang Kai. Hindi ka ba sumasang-ayon? Ngumisi si Shu Linggang. Naaalala ko ang iyong disipolo, medyo matigas siya. Kahit nakasal na siya kay Yang Boy, wala siyang matatanggap na pabor. Ngumuso si Hong Xiangling. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kagustuhan. Marahil ay gusto ni Yang Boy ang mga eleganteng babae. Nang makitang malapit na silang mag-away, walang choice si Yang Kai kundi sumingit. Maraming salamat sa iyong mabait na alok, Senior Hong, ngunit mangyaring huwag nang banggitin muli ang kasal. Marami na akong asawa, kaya hindi na ako magpapakasal sa iba. Ibinuka ni Hong Xiangling ang kanyang mga labi, ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya. Nakakahiya, si Yang Kai ay hindi gustong talakayin ang paksang ito. Matapos ituwid ang kanyang mukha, kumatok siya sa mesa. Hindi kaya ng Star Boundary na lahat kayo, ayon sa pagkakasunod, ay makakuha ng 10 disipulo kada 100 taon. Ang mungkahi ko ay bukod sa Yin Yang Cave Heaven, bawat dakilang puwersa ay maaaring tumanggap ng 3 disipulo kada 100 taon. Pinaikit ni Luo Shu ang kanyang mga mata. Napakatindi ng pagkakaiba, mabahong brat. Ang 3 tao ay mas kaunti sa 10 tao. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Patawarin mo ako, Senior. Ako ay isang manugang ng Yin Yang Cave Heaven, kaya kailangan kong mag-alok ng higit pang mga benepisyo sa kanila. Napangiti si Shu Linggang mula tenga hanggang tainga sa mga salitang iyon. Noong naunang manalo si Yang Kai sa unang pwesto sa Dao Theory Assembly, hindi nadismaya si Shu Linggang sa resulta, ngunit naisip niya na hindi karapat-dapat si Yang Kai sa kanyang mahalagang disciple. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagbayad ng isang presyo upang ipadala si Yang Kai sa isang small source world. Iyon ay dahil umaasa siya na si Yang Kai ay lalago upang maging sapat na malakas upang protektahan ang kanyang babae sa hinaharap. Pero ngayon, tila ang Yin Yang Cave Heaven ang nakakuha ng magandang bargain. Walang sino man ang maaaring umasa na ang Star Boundary, kung saan nagmula si Yang Kai, ay magiging sentro ng atensyon para sa buong 3,000 mundo. Natuwa rin siya sa prangka na saloobin ni Yang Kai. Si Yang Kai ay manugang ng Yin Yang Cave Heaven, kaya dapat ay tulungan niya ang sect, at walang makapagsasabi tungkol dito.
Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa isang mahusay na labanan ng mga salita, na determinado si Yang Kai na payagan lamang silang kumuha ng 3 disipulo bawat 100 taon. Mahigit sa 30 high-grade Heaven Opening Realm Masters ang humalili upang hikayatin ang binata hanggang sa magkaroon sila ng urge na turuan ang binatang ito na hindi alam ang kalawakan ng Heaven and Earth. Ang mga aura ng mga makapangyarihang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay tumagos sa Grand Hall at ang mga maid servant ay kailangang umalis. Kung hindi, sila ay napatay dahil hindi pa sila nakarating sa Emperor Realm. Si Yang Kai ay nanatiling hindi nabigla habang siya ay mukhang may tiwala. Paano kung mayroong higit sa 30 high-grade Heaven Opening Realm Masters sa eksena? Ito ang kanyang teritoryo, at siya ay may karapatang magdikta sa mga tuntunin ng talakayan.